Kung kailan ko naisipan na mag-commute, tsaka naman siya umulan. I'm just a little boy trying to figure things out. Oversharing na naman talaga ako. Let's go. Cheers! Hi guys! Welcome back to my channel. So we are still here sa Manila, Philippines. So wala pa rin tayong gala abroad kasi yung passport natin is naka-surrender pa, diba? Sabi ko, ano kayang gagawin natin today? So sabi ko, parang gusto kong mamasyal pero gusto ko mag-public transportation. Alam mo, parang na-miss ko mag-LRT, mga MRT, yung mga jeep. What if gawin natin siya? Kaso gabi pala. Safe ba? Safe pa ba sa Philippines? Feeling ko naman, itry natin, mag-ingat na lang tayo. Tapos gusto kong kumain sa mga gilid-gilid lang, alam mo yun, nakakamiss din yung mga bagay na ganun yung, dati nga nakikipag-date ako yung sa mga kanto-kanto lang, mga fishball, isaw, pero sobrang saya naman namin nun. Hindi ko alam kung bakit, masaya naman kami, pero biglang nagbago na lang na isang araw. Nagising na lang ako na wala na yung spark, wala na yung pagmamahal, but ngayon, kailangan nating bumangon at gumawa ulit ng mga panibagong memories sa sa pagkain ng mga sa tingi-tingi lang sa kalsada ganun. So, tara mag-commute tayo. Tapos gabi na actually kasi kanina iniisip ko kaninang umaga tapos natatamad ako sa init. Alam mo, ang init kasi. Tapos inantay ko muna na maggabi. Tapos sabi ko, ayan, gabi na. Pwede na tayo mag-commute tara. So, okay lang talaga sa akin maglakad ng kahit malayo. Ayoko lang na mainit. So, okay lang tayo maglakad-lakad ngayon. Pero bago pala ang lahat, I just have a small favor para sa inyo guys kasi na-nominate pala ulit tayo sa as a favorite male creator ng 2026 sa Klook Creatorverse. So, gaganapin siya sa Vietnam. 'Di ba last year nanalo tayo ng Fans Choice Award, 'di ba? Dahil sa suporta at sa pagmamahal nyo. Sa Japan naman 'yun. Tapos ngayong year, meron ulit Creatorverse sa Vietnam naman at na-nominate ulit tayo. Actually, masaya na naman ako, pero if you still want to support me, 'di ba, kung feeling nyo yung aking mga contents is nakakapagbigay pa rin ng inspiration, ng entertainment, or nakakatulong sa mga travels nyo, I would really appreciate if maiboboto nyo ulit ako guys this year. Ang theme is unfiltered beyond the feed. So parang bagay na bagay sa atin yung unfiltered, no, kasi sobrang raw lang ng mga vlogs natin. So sobrang dali lang naman. If you have 1 minute of your time guys, please vote for me. So ilalagay ko yung link dyan sa baba, sa description box or sa comment section. Or siguro turuan ko na lang kayo kung paano. Ilalagay ko sa baba, pero kung nasa Instagram ako, ayun, nilagay ko yung link dito sa aking Instagram account. So you can just click that link. Dito nyo ako mavo-vote. Ayan, Klook Creatorverse Awards 2026. Scroll nyo lang. Dito tayo sa male creators. Guys, wala ako dun sa female ha. Baka dito nyo ako i-vote. Charing, nandito tayo sa male. Ayan, male creators. Click nyo lang yan. Tapos, vote now. Ayan, vote now. Click vote now. Tapos ilalagay nyo lang yung name nyo, email, country, Philippines, or kung nasan man kayo. And then, describe kung bakit nyo kayo boboto. And then, ayan, ito yung mga nominees na iba na nominees, no? So, may mga taga-Australia, Europe, Indonesia, Malaysia. Hanapin nyo lang yung Philippines. Ayan tayo. Philippines, pinakauna. Philippines, Marvin Samaco. Ito rin yung mga co-nominees ko from the Philippines. Go Team Philippines! Marami tayong mga bagong, I think may mga bagong kasama dito sa Creatorverse from other countries at iba-iba pang mga bago din from the Philippines. So, medyo mahirap yung laban natin kasi yung nakita ko yung mga kasama doon, mga million followers, 100,000 followers. Pero, wala namang masama, no, kung ilalaban ulit natin. Last year, nakaya naman natin na pagtulungan natin dahil sa support. Hindi naman importante na maliit yung following natin. Ang importante, solid, no? Solid yung ating community. And thank you so much for your love and support. So, kung maiboboto nyo ulit ako ngayon, guys, para sa inyong favorite male creator ng 2026, I'll put the link sa description box below. Ayun guys, binabala ko na mag-train, no? So, naglalakad lang ako. Yun lang mahirap kasi medyo malayo yung train station sa condo ko. Mga 20 to 30 minute walk. So before ako makarating sa train station, haggard na ako. So yung area guys, Double Dragon na building. Uniqlo. Tapos I think andun yung MRT Pasay. Diretso pa, no? Guys, tignan nyo kung anong nangyari. Kumikidlat pa, no? Bumuhos yung malakas na ulan. Diyos ko Lord. Parang hindi tayo pinapatuloy sa pag-commute, no? Next time na lang, parang hirap mag-commute na sobrang
malakas yung ulan, no, tapos magpo-public transportation tayo. Cancel. Change plan. Kung kailan ko naisipan na mag-commute, saka naman siya umulan. Pero grabe guys, sobrang hirap talaga mag-commute pag umuulan. Like, dati na nag-o-office ako, tapos pag umulan, tapos pag Friday, ay nako. May mga times na nilalakad ko na lang. More than 1 hour, minsan 2 hours. Yung nilalakad ko pa uwi sa bahay dati. Kasi wala talagang masakyan. Hirap talaga sumakay. So ngayon, tingnan nyo, uulan tayo. Balik na lang tayo. Ngayon yung mo, ala, kumikidlat. Yan yung nilalakaran natin. Actually, medyo basa-basa na. Ito ngayon yung nag-uulat. Ito ang ating kasalukuyang sitwasyon. Dito sa may Pasay, tayo po'y inulan. At mahirap sumakay. So, uuwi na tayo. Dahil baka pagtula ka. Tama na nga. Natatakot na ako. Uuwi na tayo kasi kidlat ng kidlat. Okay, so tayong basang sisiw. No? Gusto ko lang sana na ma-date yung sarili ko. Pero ayaw talaga ng tadhana. No? Ang lakas ng ulan. Tsaka kumikidlat-kidlat. So, bukas na lang. Tuloy ko na lang yung bukas. Bukas ko na lang ituloy yung pag-vlog. No? Sayang naman yung damit ko. Ilang minutes lang. Oh. Suotin na lang natin ulit bukas. Continue ko na lang bukas, guys. Hey guys, good morning. Hindi na ako naghilamos. Maghilamos pa ba ako? Wag na. May mga times naman na fresh ako ha. Pagpasensyahan nyo na lang yung mga days na ganito. Okay na yan. Kilala nyo na naman yung pagkatao ko. Ba't baba ako magpapapogi sa inyo? So, kakagising ko lang. Gutom na ako so magluluto na lang ako. So, ang ating medyo pasosyal tayo ngayon ha. Hindi pala nakikita yung ginagawa ko. Dahil today, huwag kayong magugulat. Ang ating pagkain, hindi siya basta-bastang kinakain ng normal na tao. Ang ating ulam ngayon ay tuna. Hindi mo kaya. Ano kayang meal yung or dish yung magagawa natin sa tuna? Gusto ko yung tipong pag kinain ko siya parang maramdaman ko na life is better or life is becoming beautiful or something. I-adobo ko kaya to? Adobong tuna. May ganun ba? Anong yung dish ko dito sa tuna, bes? Adobo. Wait lang. Check ko pala yung ating stocks. Kung ano lang yung meron dito. We will create a dish depending on the available materials. Raw materials. Construction yet. So, I have mantika, suka. What's this? Balsamic vinegar, pepper. Oh my gosh, meron akong Coco Mama. Di ba ito expired? What if ginataang tuna? Is it possible? Sayang kasi ito hindi ko pa nagagamit eh. So igagatan natin yung tuna. Or iprito ko muna, baka mahilaw eh. Sige, iprito muna. Ay, wait lang. Yung half of it, iprito ko para baka mag-fail yung dish natin. Tapos half of it, ginataang tuna. What do you think? Sige, let's go. Wait lang, habang nagluluto ako ng tuna, magluluto na ako ng kamote. Multitasking tayo. Ay! Ito pala may nabili akong miso soup. Di ba nag-Japan ako with Japan Tourism? Hindi ako nakapag-vlog, sorry. May pinuntahan kami sa Ishi Miso. Parang traditional miso. Sobrang sarap nito. Lalagyan lang siya ng hot water. Sige, pwedeng mag-miso tayo. And then, ito binigay ito ng hotel sa akin. Nung nag-check-in kami sa isang hotel, tapos binigay nila ako ng curry. Sabi nila, lalagyan lang yata ng hot water to. Parang instant na siya eh. Instant curry. Sige, next time na lang yan. Magkamote muna tayo kasi meron pa ako natitirang kamote. Ialis ako very soon, di ba? Alis ako very soon kasi may travel kami ng family ko. So, lutuin ko na muna itong mga natitira kong stock dito, ha? Yung pagluluto ko, 90%, anong Tagalog ng yaw, sorry. 90% ebas. 90% ganun, talking, kesa yung trabaho. Ako yung tao na parang mas lamang yung salita kesa sa gawa. Di ba may mga ganun? May mga ganun tao, daming sinasabi, nagmamarunong, pero hindi naman kumikilos. Oy, sorry, natamaan ka ba? Natamaan ka ba? Sorry friend. Sorry. Magbago ka na dyan. So, hindi na naman ako tumitigil sa pagsasalita. Gusto ko nga maging mysterious, alam mo yun? Gusto ko maging misteryoso na tao na ipapakita ko lang sa inyo paghuhugas ko, pero hindi ko papakita, hindi ako nagsasalita. Pwede ko kaya ma-achieve yun? Sige nga. Yun, nakafocus lang sa... Ito lang, daming kalat.
Hindi ba lang kalat? Sorry. Papakita lang natin yung paghugas ng kamote. Wait lang, kuha akong itlog. Ala, nilutuin ko na ba lahat ng itlog ko? Ako guys, as a tamad na tao, yung pagboboil ko ng kamote, tsaka pagboboil ko ng itlog, iniisa ko na. Hindi na para magdalawang saing pa tayo. Iniisa ko na siya para pag naluto sila, sabay na sila maluto, di ba? Yun yung aking maibibigay sa inyo na payo, like mga life hacks, mga advices sa buhay na pwede nyong i-follow, pwede nyo rin namang hindi i-follow kasi suggestion nga, di ba? Hindi ko naman sinabi na rules siya or in-impose ko sa inyo na meron kayong penalty. Wala namang penalty. Pero pwede nyo siyang i-follow. Nag-boil ka ng egg, nag-boil ka ng kamote, nakasave ka ng gas. Ang dami ko palang itlog. Pero kailangan ko nang ubusin yung mga itlog ko kasi nga hindi ko na magagamit to. Pag ganito sobrang dami ng itlog, hindi ko na kinakain yung ibang egg yolk. Pero yung, kumakain naman ako ng egg yolk, maybe 1 or 2. Pero ito kasi 8 ito. Hindi ko nakakainin lahat yan. Baka ma-high blood ako. I'm just a little boy trying to figure things out. Tama ba? English ko. I'm just a little boy trying to learn life as I proceed. Boplox. Kaya nagjo-gym ako lately. Kasi, kaya ako nagjo-gym lately kasi nga, tawag dito? Para naman gumanda-ganda yung itsura natin. Kasi, imagine hindi ka na matalino, hindi ka pa maganda. Saan na lang ako lulugar sa mundong ito, di ba? So, mag-improve naman tayo sa aspeto. Yung talino kasi ay hirap ma-improve eh. Di ba? Yung talino parang na siya eh. Mahirap siya i-improve eh, no? May mga tao na matalino talaga or kailangan ng sobrang sipag. Yung physical aspect of life, yun yung madali ma-improve, no? Skincare ka lang. Gym. Medyo mahirap din pala mag-gym. Gym. Skincare. Ganda-gandahan. Parang feeling ko, mas may pag-asa ako dun. Yung sa talino, natanggap ko na eh. Natanggap ko na sa buhay ko na hindi ako matalino. Alam mo yun? Na parang if I enter in a room full of smart people and then they look at me, I'll just say, sorry, I'm not smart. I'm just pretty. Ganun na lang tayo, bitch. Huwag na nating ipilit. Hala, hindi ko pala na-turn on, di ba? Sabi ko sa inyo, sa kakaganon ko, hindi ko na-turn on yung kalan. Okay, done. Our next stop is... Ano kayang iluluto ko dito, besh? Wait lang, magre-research muna ako. Magtatanong muna ako kay ChatGPT or kay Google kung anong mga pwedeng iluto sa tuna, ha? Wala akong alam. Bro, I have 1/4 kilo of tuna. What dish can I make out of it? I'm just alone. I'm just solo living. I'm single. And, no one is really taking care of me. So I have to take care of myself. That's why I'm asking you because I don't know. Ang hirap pang English. I don't know who to rely to. So I'm asking you, I hope you don't mind me asking about this dish. Because I don't know who to ask. Please, answer me. Thank you. Sige, let's ask sa sagot ng ating friend. Sabi niya, ang dami mong ebas. Inaano ka ba? Magtigil ka. Hindi bagay sa'yo. Hindi ka fresh today. Totoo naman. Okay, hindi naman ako na-hurt kasi totoo naman. Saring, here are favorite. Garlic butter tuna. My top pick. 200 gram. Garlic, butter, salt. Oh my gosh, this is the easiest. Garlic butter tuna. Pero wala akong butter. Oo nga kasi I have garlic, butter, salt, and pepper. I have pepper and salt. My God, I'm perfect. I also have salt. Season the tuna with salt and pepper. Pan sear for about 2 to 3 minutes. Add butter and minced garlic. Then spoon. Finish a squeeze a lemon. Serve. Wala akong butter. Tuna steak with soy calamansi. Okay, may tuna steak. 2 tablespoons soy sauce, juice, garlic, pepper. Pwede rin. Soy sauce, may toyo ako. Soy sauce, calamansi, garlic, and black pepper. Gusto ko ng garlic butter tuna kasi wala akong butter. So, bibili muna ako sa baba kasi hindi pa ako naghihilamos. Napilitan tuloy. Napilitan tuloy ako. Maghihilamos muna ako kasi kailangan kong lumabas. Baka may makakita. Okay guys, bumaba ako pero walang butter yung sa convenience store dyan sa baba, no.
Meron naman sa grocery, kaso ang layo ng grocery. So, I realized, fried na lang. Magpa-fry na lang tayo, or parang pan-seared na lang. Kasi, regular na mantika lang yung nandito. Meron, parang nagwawala na yung niluluto kong kamote. Siguro hiwain ko lang kasi, masyado makapal, baka mahirapan ako magprito. Pwede bang pahiwain ko siya ng paganon? Pahiwain ko siya ng parang paganon. Kasi yung kapal nito eh. Or, pwede ko yata itong hiwa-hiwain ng ganon-ganon, no? Sige, ako lang naman yung kakain. Bakit ba? Wala namang magagalit sa'yo kung hiwain mo yan. Yung balat pa lang, hirap hiwain ha. Ang thick pala ng balat ng tuna, in fairness to them. To them. Marami siya. Okay. Wala. Ang thick ng balat ng tuna. Tapos maybe, masyadong makapal o parang wagyu na siya yung kapal niya. Nahihirapan akong lutuin to. So, maybe ano ko pa siya ng slight. Gusto ko nga tatlo pa eh. Parang tuna cubes na lang to. Or tuna something. Yung hiwa ko parang pasashimi na, tignan nyo. No? Pasashimi ka na, besh. Actually, kahit raw lang nga lang. Di ba yung sashimi raw lang yun? Nilagay lang nila ng suka ba? Sorry, hindi. Pini-ferment yata nila yun. Here's our minced tuna. I think we add some salt. Ay, marami ba yun? Baka naman maging maalat. Salt, ibabad lang natin sa salt and a little bit of pepper. Charan. Eh? Hindi siya tumunog. Di ba pag piniprito, psh, 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 gumagano siya? Psh, psh, psh. Eh? Ba't walang tunog? Mainit na naman. Ang galing. Pag tuna pala, quiet lang siya, no? Pag fried chicken, parang, gumagano. Pag tuna, wala. Oh, kaya pala pang mayaman lang siya, no? Kasi mga mayaman, gusto nila may peace of mind lang, no? Ayaw nila ng mga magugulo. So parang, huwag kang maingay dyan. Marami pa akong kailangan gawin para kumita ng pera. Ganun yung mga mayayaman, di ba? Gusto nila nakafocus sila sa mga endeavors nila sa endeavors. So, mahilig sila sa tuna kasi hindi pala siya maingay lutuin. I love it. It's just very demure. Parang I can relate to the tuna because we're both demure. Ang chill. First time ko nagprito nang hindi tumutunog. That's amazing for me. So, ano siya ng mga 2 to 3 minutes daw, no? Konti pa. Magkasya na kayo dyan. Dapat pala yung malaki yung nilagay ko dito na pang prito. Wrong move. Wrong move. Dapat the bigger kawali. Okay, last one. Siksik na lang dyan. Ayan, tumutunog na siya. Nasa loob lang pala yung kulolo. Kailangan nila mag-warm up. Umiingay din siya habang introvert siguro tong tuna na to, no? Introvert tuna. Sa simula, parang tahimik lang siya. Pero once tumatagal na, nagwa-warm up na siya, nagiging komportable na siya sa environment, doon na siya umiingay. My gosh, I can relate to you. I can relate to you, tuna. I love it. At least, nalaman ko na meron din palang mga pagkain na introvert. And tuna is one of them. Bango. Looks yummy. Kung butter sana to, ang perfect, no? Kung butter yung nagamit natin, ang sarap siguro masyado. Hey guys, our dish is done. So time for brunch. Breakfast na lunch na ewan kung ano na to. So this is our tuna. Wala rin akong lemon. Masarap sana kung may lemon, pero try natin. Cheers. Actually, the tuna is good. Parang kulang lang talaga ng parang butter. Kung butter talaga, parang... Kasi ang sarap ng tuna eh. Kulang lang siya ng parang flavor na mag-enhance, no? Like butter, pero if nag-diet ka, parang sarap na nito. Nasasarapan na ako. Cheers. Then, kamote and itlog. Buti ka ngayon may tuna ako. On a normal day, minsan pag tinatamad ako, ito lang. Para boil ko lang siya, egg tsaka kamote. Dito lang sa Pilipinas. Dito lang ako nagiging healthy sa Philippines kasi ang hirap maging healthy pag nagta-travel. Siyempre, you want to try the best food sa country na yon. So, ang hirap. Kaya pag nasa Philippines ako, as much as possible,
tinatry ko na magpaka-healthy, parang in my own little way, dito na lang ako magpa-healthy. Tapos pag magta-travel, pero parang kailangan ko rin sa pa-travel, medyo magpa-healthy ng slight. Kasi mahirap eh. Mahirap pag tumatanda ka na, dami mo na nararamdaman, di ba, nagkakasakit ka. But ngayon na parang nag-workout ako, nagpapaka-healthy ako, parang I feel much better. Ang ingat. Yung kamote, hindi ko na siya binabalatan kasi sa Japan, hindi nila binabalatan. Hinuhugasan ko na lang na mabuti before ko siya lutuin. Tsaka na-boil naman siya, so feeling ko yung mga bacteria dyan sa gilid na matay na rin siya. Oh my God, parang ang sarap ng kamote plus tuna. Parang ang gandang combo nun. Kamote and tuna. Naluluwa akong init na kamote. Okay na siya, konti lang, kulang na ng konting sausawan. But, yeah. Basically, that's it guys. Kakain lang ako dito. Manonood lang ako ng slide ng TV. Magre-relax muna ako. Kasi mamayang hapon, kailangan ko mag-aral ng lesson ko. May class ulit ako ng Korean mamayang gabi. So, kailangan ko mag-aral mamayang hapon. Yun lang. So, magre-relax muna ako. Kahapon, very productive ako kahapon. Hindi ako nag-vlog kahapon. Nag-edit ako ng mga short form videos, mga Japan Reels. So, if gusto nyo rin mapanood yung mga Japan short form videos ko na hindi ko na-upload sa YouTube, na-upload sa aking mga social media accounts, Instagram, Facebook. So you can just follow me. And don't forget to vote for me as your favorite male travel creator for 2026. No? I'll link down below yung link kung paano nyo ako maboboto. So thank you so much! So guys, ngayon nandito ako sa may Parkal Mall. Naghahanap lang ako ng matatambayan na cafe, ganun. Kasi may Korean lesson ulit ako mamayang gabi. So kailangan ko ulit mag-review. Tapos tinatry ko mag-review dun sa bahay pero hindi gumagana yung utak ko. Hindi gumagana yung utak ko sa bahay. So sabi ko baka kailangan ko mag-cafe. Para gusto ko rin i-heal yung student self ko. Kasi nung estudyante ako, never ako nakakapag-aral sa mga cafe. Ano yung fantasy ko yung makapag-aral sa mga cafe, ganun. Kasi hindi ko siya na-experience nung estudyante ako. Parang sa buong college life ko, once lang ako nakapag-Starbucks. Tapos libre pa, GC, gift certificate galing sa stepfather ko, nanalo siya ng Christmas party, parang ganun. Yun lang yung first time ko na nakapag-Starbucks. So, fantasy ko mag-aral-aral sa mga cafe, ganun. Sabi ko baka gumana yung utak ko. So, dito tayo ngayon sa Parkal. Maganda yung mall din to guys. Bagong mall, nandito yung hindi US Embassy. Yung application ng US Visa, yung first step, mga biometrics, nandito yan sa Parkal. Magandang mall din dito guys. Ayan, may coffee bean na nga dun eh. Hanap tayo ng matatambayan. So, dumadami na yung mga malls dito kung gusto nyong mamasyal sa Pilipinas. Saka yung mga malls ngayon ng mga outdoor na. Hindi na siya yung parang super enclosed. Karamihan sa mga malls ngayon medyo paganyan ng atake nila. Marami na silang mga outdoor areas. Ito coffee bean, check natin kung medyo maraming tao eh. Sige, consider pa tayo ng ibang option pero pwede na yan. Though maraming tao kasi weekend ngayon. Dito naman agave, pero mamaya na tayo, hapon pa lang eh. Siguro pag gumabig wala, magjo-joke sana ako pero wag na. Kapag gumabig-gabi, dyan tayo sa agave, pero hapon pa naman. Ay, may Starbucks dun. May isa pang Starbucks dito na mas maganda, yung may second floor. Umimatsu Heritage. Dami na rin pala mga tambayan dito, no? Ayan, no? XO46 Hatch Kitchen and Bar. Ganyan yung atake ng mall na to. Crocs, Sarabia, Ivy Clinic, ayan. Nung opening yan na padpad ako dito, ang daming artista. Levi's. Yan, may Mary Grace. Sige, doon tayo sa isang Starbucks. Merong Starbucks na hindi siya mismo dito sa may Parkal. Doon sa may mismo, medyo gilid. Para mas maganda yun pag nakikita ko. Mag-aaral tayo guys. So pang third ko na ba? Pang third class ko na. So ang first class namin, nag-aaral kami ng mga alphabets, mga usually vowels. Tapos ang second class ko, nag-aaral na kami may consonants na. Idudugtong na yung vowel tsaka consonants ng Korean letters. Tapos sa third day, ang lesson namin is parang mga common nouns. Tama ba? Hindi ko rin alam. Ay, taka naaral pala naman yung mga days of the week. Ang day sa Korean is Yoel. So pag Sunday, Il-Yoel. Ang Monday, nalimutan ko agad yung Monday. Sinasabi ko sa inyo, ganda-ganda lang talaga yung bag ko sa klase na to. Ang Sunday is Il-Yoel. Hala, nalimutan ko yung Monday. Monday is
Will you well? Will you well? Tuesdays, why you well? Basta may you well, lagi mga day. Wednesday, di ba? Monday, Tuesday. So, ganun sila. Il you well, will you well, why you well, so you well ang Wednesday, so you well. At least alam na natin yung mga days of the week, no? Pag may makakausap tayo ng mga Korean, oh, today is il you well. Yun lang alam ko. Ito yung sinasabi ko sa inyo na Starbucks. Ayan, meron kasi silang second floor. Pero ito yung Parkal. Ayan. Hala, may maluwag pala na area dito, no? May mga nagme-message sa inyo sa akin na magpa-meet and greet. Actually, pwede dito, no? Pwede kayo mag-meet and greet dyan. Kaya dito lang tayo sa gilid, no? Kaso na, hindi ko alam. Wala kasi ako maisip kung saan tayo magkikita-kita, guys. Gusto nyo ba dito sa Parkal? Medyo mas tahimik lang para hindi tayo nakakagulo. But yeah, mag-aaral muna tayo dito ng Starbucks. Nakain ba ulit tayo? Nagda-diet na tayo. Sige, cheat day natin today. Everyday na lang. Everyday cheat day. So, maybe sticky cinnamon. Hey guys, dumating na yung order natin. So, ang in-order ko is salted. Ay, ano ba ito? Barang soy milk, salted something. Nakita ko lang. Nakalimutan ko rin yung order ko. Tapos ito, sticky cinnamon. Favorite ko yung sticky cinnamon dito kahit alam ko na hindi siya healthy. Tapos, ito yung view ko dito, guys. May parking kung may kotse kayo. Malawak din yung Starbucks dito. Tingnan nyo. Kita nyo, no? Ganito yung parang interior ng Starbucks na to. No, meron silang second floor. Tapos, yun. Cute, diba? May kwento ako sa inyo. Ay, wag na lang. Kukwento ko pa ba? Parang feeling ko oversharing na naman ako. So, kanina nung order ako, ay, wag na siguro. baka. Hindi pala. Mali pala. Baka mapanood nyo pala. Sige, ano lang naman. Wala namang mali siya. Sige, kwento ko na nga sa inyo. Wait, napakita ko muna sa inyo yung kinakain ko para magutom kayo. Tapos pinaparihit ko yung sticky cinnamon kasi gusto ko yung parang nagme-melt yung, alam mo yun, hindi to sobrang healthy guys, so wag niyong gagayahin. Parang gusto ko nagme-melt yung cinnamon, tapos yung, ayan, lahat ng nandyan. Back to the story. Wait lang, mag-aaral pala ako, di ba? Parang nalimutan na naman natin yung goal natin na mag-aral. Kanina, nung mag-order ako, before yung sa akin, merong lalaking nakatayo na sabi ko, parang cute tong nasa harap ko. Ayun, oversharing na naman talaga ako. So, sabi ko, parang cute tong nasa harap ko. Tapos, edi, ayun, na-umorder na siya. Tapos, ang binili niya lang parang healthy, parang smoothie something. Or, parang mga, basta healthy. Tapos, di ako, tapos sabi ko, okay, parang ang pogi ni Kuya. Or parang ang angas niya, ganun. Tapos umorder ako. Pagka-order ko, makita ko sa second floor. Tapos, nandito siya sa second floor. Tapos, nasa second floor na ako, sabi niya, pwede magpa-picture kasi nanonood ako ng vlog mo. Sabi ko, ala lang, share ko lang. Yun lang. End of story. Pag nasa Pilipinas ako, parang feeling ko dito ko talaga mahanap siguro yung para sa akin. Yung mga nanonood sa akin, baka naman, galaw-galaw. Joke lang. Joke lang. Ay, kuya, pag napanood dito, joke lang ha. Half meant, pero joke. Kaya ako tumitingin kasi andun siya nakaupo sa tabing yun. Tapos parang, ano pa naman yung vibe niya, parang mysterious. Alam mo yung parang hindi masyado nagsasalita, na mysterious lang yung atake. Yun yung gusto ko maging goal sa buhay, mysterious. Pero paano ko magiging mysterious kung pati mga ganito kinukwento ko sa inyo, di ba? Nawala ng pagka-mysteriosity. Di ba? Minsan gusto ko ng mysterious yung parang nakaupo lang ako dito. Tapos, gano'n ka lang, hindi ka masyado nagsasalita. Yun yung pangarap ko sa buhay, maging mysterious. Naka-headphone ka lang, parang gano'n ka lang dito. Tapos yung kagat dapat hindi siya ganun, parang konti lang. Ganun. Ganun yung pangarap ko. Maging mysterious. Parang ganun yung vibe nung ni Kuya na sinasabi ko. Parang misteryoso lang sila. Umorder lang siya ng something healthy. Tapos parang chill lang doon. Sige na, tama na. Mag-aaral na ako. Ang dami ko sinasabi. Again, ang lesson namin mamaya is 50 basic nouns for household items. Pinapa-review to sa akin. Hindi ko pa nare-review kasi every lesson minsan may mga bagong review materials na binibigay sa akin. Hindi ko nababasa.
Kailangan ko talagang magseryoso sa pag-aaral. Hindi sapat yung ganda-gandahan lang yung labanan mo. Dapat may utak ka rin dito. So, papakita ko sa inyo. Pero hindi ko pwedeng ipakita yung buong material. Baka pagalitan ako, no? Parang isang page lang. Hindi naman siguro sa'yo magagalit kung isang page lang. So, ganyan parang, ayan, 50 basic household nouns. For example, the clothes. Ay, sorry. Ought. Ought, di ba? O kasi yung ganun. Tas pataas. O. Tas S. Pero minsan ought yan. Tas sogot. Shoes is symbol. So basically mga ganun ha. Mag-aaral lang ako kasi medyo nahihiya din ako na wala akong naiambag sa klase ha. See you later. Yan guys, yung mga nakita tayo nagre-review sila for Upcat. Good luck sa inyo guys. Thank you. Anong name niyo? Thank you. Matthew. And Matthew and Lance. Lance? Yes. Nice to meet you. Yan guys, yung mga nakita tayo na mag-exam sila for Upcat. Nakakaano naman, nakakatuwa. No, magka-college na sila. Good luck. Fighting. Fighting. Diba sa Korea, meron silang fighting. Pero parang fighting minsan, pagkakapronounce nila yung fighting. 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 Guys, ngayon na pupunta lang ako sa Cavite. Mabilisan lang. Babalik ko lang tong kotse ko kasi wala akong parking dito sa Manila. Ang hirap ng parking dito. Ang gastos ng parking dito sa Manila. So, ibabalik ko lang siya sa Cavite para doon muna siya. Kasi alis tayo. Next week pa naman yung alis namin pero minsan nagko-commute na lang ako dito sa Manila kasi ang gastos, alam mo guys, ang gastos magkaroon ng private car. Pero convenience talaga. Yun yung may binabayaran mo, convenience. Pero ang daming babayaran, parking, toll, pag mamamasyal ka sa mga mall, bayad ka ng parking and all that. But yeah, babalik ko muna to. Cheers! Cheers tayo. Wait lang! Wait lang! Cheers! 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 Cheers. Ano yung pinating order? Hindi ka na rin nagsusunod doon. Sabi ko sa yung gaba. Yung pang-walk, ano pero yung gaba? Hello! Sige, nandito ako sa PITX kasi nag-bus. Bus from Cavite kasi walang masakyan from General Trias, no. Layo kasi yung Gen 3. So nagpatid muna ako sa kapatid ko sa may SM Dasma. Tapos may bus na doon, SM Dasma to PITX. Matagal na rin tayo hindi nakakapag-commute, no. So ito yung PITX, yung mga bus ng pa-south, no. Dito na yan. Okay guys, quick visit lang ako sa family namin kasi magkikita naman kami in the next few days kasi may trip kami. Pero bumisita lang ako dun. Nag-dinner lang naman kami. At least, di ba ngayon, parang masarap lang sa feeling na nagagawa nyo na mag-dinner sa labas. Kasi dati wala kaming ganun. Wala kaming mga dinner out, wala kaming mga ganyan. Like, kasi hindi naman kaya ng budget. Sa bahay lang kami kumakain. Kaya sometimes, if nag-visit ako dun sa Cavite, nag-aaya ko na parang, tara, dinner tayo sa labas. At makakain naman tayo ng mga bagong pagkain. And then, ngayon naman, pagkadating ko, dito sa condo is gumagawa ko ng script tapos nag-voice over na rin ako. Paano kasi yung mga voice over ko? Ganito ako gumagawa ng content. So, nagre-write muna ako ng script. So, once i-write ko na yung script, i-voice over ko na. Ito yung aking voice over. Kung ano, parang hindi ko gusto yung boses. Kapag Japan ang usapan, Tokyo, Osaka at Kyoto agad ang nasa isip natin. Pero alam nyo ba na may isa pang city na sobrang underrated? And that is Kanazawa. Ano? First, So, mag-edit lang muna ako ng video ko. So, ang ginagawa ko, ang process ng paggagawa ko ng content, syempre mag-isip ako ng script ko, paano ko ba ikukwento yung nangyari. So, once nakwento ko na yung nangyari, nasulat ko na siya, i-voice over ko na siya. Tapos, once na voice over ko na, lalapatan ko na ng mga videos or kung ano yung mga dapat na ilapat doon. Tapos, yun na, edit ko na. So, mag-edit lang ako ha. Medyo matagal-tagal to. See you. Okay, so katapos ko lang mag-workout, no. Sarap sa feeling ng after mag-workout kasi parang
pawis na pawis ka, tapos parang lumalabas mga toxins. Wow, toxins sa katawan mo. Tapos nag-workout ako ngayon, ayoko na ng maraming tao kasi pag nag-workout ako ng peak hour, ang hirap mag-workout, ang daming tao. So, pinipili ko yung mga oras na wala masyadong tao. So, nag-take na ako ng magnesium glycinate, yung ating para pampaano rin ng muscle yan. Especially nag-workout ako. Tapos relax din yan pag natutulog. Tapos, ito yung aking serum ngayon guys. Toriden Dive In Serum. Yung nabili ko to sa Korea. Parang feeling ko sa lahat ng serum na natry ko, ito yung pinakagusto ko. So, Toriden Dive In. Lalagay ko na lang dyan sa kung may makita kong parang binibenta, baka meron ito sa Shopee. Sa Korea ko pa kasi ito nabili. Sa Korea ko siya nabili. Pinaka-favorite ko siya na serum kasi hindi siya super lagkit. Yung mga ibang serum kasi nabili ko, parang nalalagkitan ako. Ito hindi siya super lagkit. Parang chill lang siya. And then, parang nakaka-fresh naman. So far siya yung favorite. Kailangan mong... Pero alam mo, nakakatulong yung pag-workout. Feeling ko talaga. After ko mag-workout, parang feeling ko, ang gaan yung pakiramdam ko. Minsan tinatamad ako mag-workout. Yun yung pinaka-mahirap. Tinatamad talaga ako everyday. Tinatamad ako everyday mag-workout. Pero once makagating na ako sa gym at pagpawisan na ako, may tumulo na isang pawis dito, parang... I'm unstoppable. Hindi na ako tumitigil. Kailangan mo lang talagang i-drag yung sarili mo. Minsan kasi parang feeling ko, wala akong energy or pagod na pagod ako. Pero once i-drag mo yung sarili mo, you show up. You just have to show up talaga. Kahit you don't feel like showing up. Sometimes you just have to show up. Tapos pag nag-show up ka na sa gym, basta pag may tumulo na isang pawis dyan, parang wag nyo na akong kausapin kasi I'm lock in. Naka-lock in na ako. Tapos, parang after the workout, I feel so satisfied and I feel so good about myself, di ba? Sarap sa feeling after workout, mag-skincare ka pa. Kahit anong mangyari, maganda ka, di ba? Magmahal ka man, maiwan, masaktan, or maging masaya. Kahit anong mangyari sa buhay mo, ang importante, maganda ka. So, always take care of yourself. Self-love ba? Mag-moisturizer pa. Hindi na ako mag-moisturizer. Hindi naman, mag-moisturizer ako kapag dry yung face ko, or winter, ganun pag nasa malamig na ko. Pero ngayon, parang okay na siguro ako sa serum. Ang simple na ng skincare ko tonight, serum lang. Tapos, ayun na. I think mag-good night na ba tayo? Guys, maraming salamat sa pagsama sa akin. Dito lang sa mga mini updates, life in Manila. Ganun lang yung atake natin no? Kasi nga, nakasurrender yung passport natin. So, wala tayong masyadong ganap dito. Wala tayong mga out of the country. But meron akong local trip. No? Magbuburakay ako with my family very, very soon. So, yun yung isang sa mga ganap natin. Boracay. Ayun lang naman, no? Medyo nagugutom ako pero huwag na. Sayang yung workout ko na itulog ko na lang to. Para sayang dagdag calories. So maraming salamat sa pagsama sa akin today guys. I'll see you again on the next one. Bye!